Hi minasan konnichiwa, Tantan Sensei desu. So ngayon po, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral po ulit ng JLPTN for Kanji. Pero bago po tayo pumunta sa pag-aaral po ulit ng kanji ay magkakaroon muna po ulit tayo ng quiz sa mga kanji na napag-aralan po natin noong day 4 po natin. So, ihanda po natin yung ating mga papel and lapis para po masagutan po ninyo ang susunod. So, habang sasagutan nyo po ito, paki-pause na lang po kung kailangan nyo po siyang sagutin para po hindi po masayang yung oras po natin sa video. So, paki-pause na po. So, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagsagot po ng quiz po natin. So, ito po yung sagot sa mga quiz po natin. So, paki-pause na lang po ulit kung gusto nyo pong i-check yung mga sagot po ninyo. So, ngayon naman po ay dadako na po tayo sa unang kanji po natin para sa day 5 po natin. So, ang unang kanji po natin ay yamimasu. Yamimasu, yan po ay to stop rain. Sa rain po sa ulan. So, example sentence po natin. Watashi tachi ga shuppatsu shitara sugu ni ame ga yanda. Watashi tachi ga shuppatsu shitara sugu ni ame ga yanda. We'll start as soon as it stops raining. So, yan po, yamimasu. Ulitin ko po, kanji po ang kailangan nating tandaan, pati po yung vocabulary. Next po natin, yamemasu. So, yun naman po, no, parehas po sila ng kanji. Yung isa matigas, ito naman po malambot. So, yamemasu. Ito po yung transitive verb po natin, to stop or to quit. Yung kanina po, intransitive verb. So, sample sentence po natin, watashi wa tabako suno wo yameta. Watashi wa tabako suno wo yameta. So, I stop smoking. So, yamemasu, yung kanina, yamimasu. Same kanji. Yung isa, yung nauna, intransitive verb. Ito naman po ay transitive verb. Next naman po natin, yamemasu. Yamemasu po ulit, pero iba po yung kanji niyan. Yung unang kanji, yun po ay yung to stop. Ito naman pong yamemasu na pangalawang kanji na to. Ang ibig sabihin naman po ay to quit from work. So, ibig sabihin mag-resign. Pwede po siyang ganon. So, sample sentence po natin. Kanojo wa shigoto o yameta soda. Kanojo wa shigoto o yameta soda. They say that she quit her job. So, yan po, no? Yamemasu. So, yung kanji po magkaiba po. Yes, same po sila ng vocabs, pero yung kanji po nila magkaiba. So, magkaibang kanji, magkaiba din po ng meaning. Next po natin, oshiemasu. So, madali lang to, N5 po siya. Oshiemasu, ibig sabihin po niyan, to teach or to tell. So, yan din po yung kanji sa kyokai. Okay? So, sample sentence po natin, or reibun, yan naman po ay, anata no shumi o oshiete kudasai. Anata no shumi o oshiete kudasai. Please tell me your hobby. Next naman po natin kanji ay, otoshimasu. Otoshimasu, to drop. So, yan po ay verb, transitive or transitive verb. So, sample sentence po natin, Saifu wo doko ka kono hen ni otoshita. Saifu wo doko ka kono hen ni otoshita. I drop my wallet somewhere around here. So, yan po no, otoshimasu, to drop, nahulog. Yun po siya. Next naman po natin ay ijo. Ijo. So, ibig sabihin po ng ijo ay more than. So, sample sentence po natin. Pati ni wa 50 人以上の女の子がいた。Pati ni wa 50 人以上の女の子がいた。There were more than 50 girls at the party. So, ijo is more than. Ibig sabihin, mas mataas doon. So, kanji po ng uwi, nakikita po ninyo. Next po natin ay izeng. So, yung kanina, ijo, yung kanji ng i, same lang po ng kanji ng izeng. So, yan po ay before. So, reibun po natin. Asoko no kado ni wa izeng drugstore ga atta. Asoko no kado ni wa izeng drugstore ga atta. There's a drugstore on the corner before. So, yan po, izeng, before. Nakaraan, ibig sabihin po. So, yung kanji ng i, madalas lumabas po yan sa mga JLPT natin. Next po natin, rainbow.
So, reibo, yan naman po ay air conditioner. So, meron tayong aircon, okay lang din. Reibo, yan naman po is Japanese term para sa aircon. So, reibon po natin or sample sentence. So, no heya wa reibo ga suite imasu ka? So, no heya wa reibo ga suite imasu ka? Does the room have air conditioning? So, aircon, English, katakana po yun. Reibo para naman po sa Nihongo. Next naman po natin ay renraku. So, renraku, yan naman po ay to contact. So, reibon po natin, abu nakattara, sugu ni renraku shite kudasai. Abu nakattara, sugu ni renraku shite kudasai. If it gets dangerous, give me a call. So, yan mo, renraku shimasu. So, kung halimbawa ang pinoproblema natin is yung sa grammar, yung pangalawang exam sa JLPT. So, yung particle po niyan kung saan katatawag, kung sa tao man po, particle ni po siya. So, last na kanji po natin para po sa day 5 po natin ay ang honya. So, honya, yung unang kanji, kanji po ng libro. Yung pangalawang kanji, kanji po yan ng room. Pwede pong ganon. So, reibon po natin, watashi no iie no ma ini honya ga aru. Watashi no iie no ma ini honya ga aru. There is a bookstore in front of my house. So, pinagsama lang po yan, hon, then iya. Kaya po naging bookstore. So, yan po yung mga kanji po natin para sa day 5 po natin. So, minasang, no, please aralin po ninyo, paulit-ulitin po ninyong panoorin yung mga kanji po and vocabulary kasi po malaki po ang chance na lalabas po sa JLPT po yan ng July or kaya naman po ng December. So, yun lang po minasang. Mite korete, arigatou gozaimashita. Bye-bye!